Ngayong araw ay aking ibabahagi ang isang kwento ng isang nakakakilabot na krimen tungkol sa isang lalaking nagngangalang Zhang Xiangfu. Siya ay isang 37 taong gulang na kinahumalingang gumamit ng pekeng pagkakakilanlan online para manloko at pumatay ng mga kababaihan. Sa kwentong ito ay pag-uusapan natin kung paano niya niloko ang mga kababaihan gamit ang kanyang online accounts at kung paano niya sila pinatay at pinaghiwa-hiwalay ang kanyang mga biktima sa paraang sobrang nakakakilabot. At bago natin ito ipagpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Simulan natin ang kwento ng kasong ito noong ika-4 ng Disyembre 2011. Sa araw na iyon, biglang nakatanggap ng isang madaliang ulat ang pulisya sa Jian na kilala bilang isang lalawigan sa Guangdong, China. Sa ilalim ng isang malaking tulay, sa ibabaw ng tahimik na tubig, may natagpuan ang mga residente na katawan ng isang babae. Ito'y hubad at wala na ang kanyang ulo. Ang ekseneng ito ay tumatak sa isipan ng lahat ng nakakita, pati na rin ng mga investigador na humarap dito mismo. Agad namang tinawag ang mga forensic specialist sa lugar at sa kanilang inisyal na pagsusuri, napag-alaman nila na ang biktima ay isang babae na bahagyang lampas 20 ang edad at may taas na humigit kumulang 1.6 na metro. Pero sa kasamaang palad, doon na lang natapos ang lahat ng nalaman nila dahil wala na itong ulo, walang damit at walang kahit anong personal na dokumento na pwede nilang pagkakakilanlan dito. At dahil doon, agad na napunta sa dead end ang investigasyon na para bang wala talagang susundan na kahit anong direksyon. Ipinakilos naman ng buong pulisya ng Jian ang lahat ng kaya nilang resources at malawakang sinuyod ang paligid, ngunit sa kasamaang palad, bigo pa rin silang makilala ang babae at walang kahit isang pahiwatig kung sino nga ba ang may gawa nito. Ang kaso ay naging isang misteryong walang sagot. Isang malamig na kasong tuluyang isinara, ngunit patuloy na bumabagabag sa mga investigador at sa buong komunidad. Isang pagkawala ng puno ng lihim, isang marahas na pagkamatay, at isang salarin na malayang nakakapaglakad-lakad pa din. Lumipas ang mga panahon hanggang sa ika-12 ng Hunyo 2012, may isa na namang pangyayari. Parang unang piraso ng isang mas malaking larawan ng krimen. Sa Jiangmen, isang batang babae naman ang nagtungo sa pulisya para i-report na nawawala ang kanyang ina na si Huang Feng. Noong panahong iyon, si Feng ay 46 na taong gulang at hiwalay sa asawa at namumuhay ding mag-isa. Ikinwento ng kanyang anak na umalis ang kanyang ina para magtungo sa Shantou dahil may bagong trabaho raw ito na inayos ng isang kaibigang nakilala nito online. Ngunit ng gabing iyon, bigla na lang namatay ang cellphone ni Huang Feng at simula noon, naputol ang lahat ng kanilang komunikasyon. Desperadong naghanap ang kanyang anak at tinawagan ang lahat ng maaaring makatulong pero walang sino man ang may alam kung nasaan na si Huang Feng. Nang suriin ng mga investigador ang call history nito, may isang kahina-hinalang detalye silang napansin. Madalas pala itong tumatawag at tinatawagan ng isang mobile number sa Shantou. Ang kakaiba dito ay walang rehistradong impormasyon kung sino nakapangalan ang numerong iyon. Agad itong nagtaas ng mga pulang bandila para sa mga pulis. Bago tuluyang mawala si Feng, ang huling tawag niya ay papunta sa parehong misteryosong numero. Hindi ito pwedeng baliwalain ng mga investigador. Halos 20 araw lamang matapos mawala si Huang Feng, isa na namang trahedya ang naganap sa Shantou at may dala itong mga palatandaang tila sadyang iniwan. Ilang araw bago ang ika-3 ng Hulyo 2012, isang babaeng nagngangalang Zhang Jing ang nagtatrabaho bilang foot massage therapy sa Zhongshan ang may nakilalang lalaki sa online. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang may-ari ng isang malaking pribadong kumpanya. Sa matatamis na pangako at mga larawan ng mga maginhawang buhay, nagtiwala si Jing sa kanya.
May dala din siyang maliit na pasalubong na minatamis na plum nang bumiyahe siya papuntang Shantou para makipagkita sa misteryosong lalaking ito. Bandang 3:00 ng hapon, dumating si Jing sa Shantou bus station matapos ang mahabang biyahe. Makalipas lamang ang 29 na minuto, bandang 3:29 ng hapon, nakunan siya ng CCTV habang palabas ng istasyon at sumasakay sa isang motorsiklo patungo sa kanilang tagpuan. Ang hindi pa kilalang lalaki ay umalis sa kanyang maliit na hotel bandang 3:51 ng hapon at naghintay kay Zhang Jing malapit sa isang palengke ng gulay. Eksaktong 3:00 naman at 55 ng hapon, parehong tumawag sina Jing at ang lalaki para kumpirmahin ang lokasyon ng isa't isa. Sa kuha ng CCTV, makikita si Jing na may kausap sa telepono at marahil ay puno pa ng pag-asa ang kanyang mukha para sa mas magandang bukas. 7 minuto lang ang lumipas, bandang 4:02 ng hapon, magkasama na silang pumasok sa maliit na hotel at dumiretso sila sa room 306. Bandang 4:10 ng hapon, isang bisita sa katabing kwarto sa room 307, may narinig daw siyang mahihinang sigaw ng isang babae mula sa room 306. Mahina daw ito, puno ng takot ngunit desperado. Kalaunan ay bigla daw itong tumahimik. Isang nakakakilabot na katahimikan ang naiwan sa hangin. Doon mismo sa kwartong iyon ay pinatay si Zhang Jing. Bandang 5:13 naman ng hapon sa araw ding iyon, lumabas ang lalaki sa room 306 ng mag-isa. Maingat niyang nilinis ang lugar, pinunasan ang bawat sulok at bawat surface at halos wala siyang iniwang bakas ng nangyari. Mukhang pinagplanuhan ng bawat galaw pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Bandang 9:00 ng gabi, bumalik ang lalaki sa hotel na may dalang malaking kahon na tila balak niyang ilipat ang katawan ng biktima para itapon ito. Ngunit tila may ibang plano ang kapalaran. Eksaktong 10:00 ng gabi noong 3 ng Hulyo 2012, habang lubog sa dilim ang Shantou, may isang babaeng empleyado ng hotel ang naglilinis ng hagdan sa 3 palapag. Napansin niya ang maliliit at matingkad na pulang patak sa mga baitang at naalala niyang nakita niya kanina ang bisita mula sa room 306 na bumababa na may dalang malaking maleta at kung paano nito basta nalang iniwasan ang tanong niya tungkol sa dugo sa kanyang mga kamay. Dahil sa masamang kutob, nagpasya ang empleyado na pumasok sa kwartong iyon. Sa loob ng banyo, may nakita siyang itim na travel bag na may kakaibang bigat at ito ay tila may matigas na bagay sa loob nito. Nang buksan niya ang zipper, isang nakakatakot na tanawin ang bumungad sa kanya. Isang ulo ng tao ang bumungad sa kanya. Napatili siya sa matinding gulat at agad na tumawag sa pulisya. Mabilis namang dumating ang mga pulis sa lugar. Binuo ang isang emergency task force sa pamumuno ni Director Xiao Xiaodong na may malinaw na misyon na maresolba ang kaso sa lalong madaling panahon. Sa forensic examination, napag-alaman na ang biktima ay isang babae na nasa humigit kumulang 30 ang edad at may mahabang buhok ito. Namatay siya dahil sa pagkakaubos ng hangin dahil sinakal ito gamit ang isang pulang tali. Ang kanyang katawan ay pinaghiwa-hiwalay at ang ulo lamang ang iniwan sa loob ng bag. Sa crime scene sa room 306, malinaw ang mga palatandaan na sobrang nilinis ang lugar. Halos wala nang natirang bakas at ginawa ito ng salarin para burahin ang kahit na anong posibleng ebidensya laban sa kanya. Ang tanging nakuha ng mga investigador ay isang napakahinang fingerprint ng lalaki sa kutsyon at isang bukas na pakete ng minatamis na plum. Ngunit masyadong malabo ang fingerprint para maitugma nila ito sa kanilang database. Dagdag pa rito ay sira ang security camera system ng hotel kaya pira-pirasong footage lang ang nakuha at hindi sapat iyon para makilala ang suspect o ang biktima. Mas lalo pang humirap ang investigasyon nang matuklasan na hindi kumpleto ang guest registration records ng hotel. Sa simula, nakatuon ang pulisya sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima at ng suspect dahil ito ang dalawang pinakamahalagang susi para maresolba ang kaso. Alam nilang sa ganitong klase ng krimen, napakalaki ng magiging pressure mula sa publiko. Humaharap sila sa isang kaso na balot ng misteryo at kulang sa mga lead,
At nagsimula na mga hanapin ng mga investigador ang kahit na anong pinakamaliliit na detalye. Ang pakete ng minatamis na plum na natagpuan sa lugar ay naging isang munting pag-asa para sa kanila. Sa balot nito, may tatak mula sa Zhongshan City Materials Price Inspection Office. Ibig sabihin, malamang doon binili ang plum at posibleng galing sa Zhongshan ang biktima o dumaan muna roon bago makarating sa Shantou. Ang maliit na detaling iyon ang nagbukas ng isang mahalagang direksyon. Agad nakipag-ugnayan ang pulisya ng Shantou sa mga otoridad sa Zhongshan at sa mga karatig lalawigan nito. Itinuon nila ang investigasyon sa mga long-distance bus na bumibiyahe mula Zhongshan papuntang Shantou sa araw ng krimen. Matapos naman ang maraming oras ng pagsusuri at pag-cross-check, natukoy nila ang isang long-distance bus na nasa rutang Zhuhai-Shantou na dumaraan sa Zhongshan at dumarating sa Shantou bandang 3:00 ng hapon. Eksakto itong hapon kung kailan sinapit ni Zhang Jing ang trahedya sa kanya. Agad namang nakipag-ugnayan ang task force sa driver ng bus. Sa kanilang gulat, malinaw na naalala ng driver ang isang babaeng pasahero na sumakay sa Zhongshan. Ang paglalarawan niya sa itsura ng babae ay tugmang-tugma sa kung ano ang bahagyang makikita kay Jing sa malabong CCTV footage. Lalong tumibay ang hinala tungkol sa pinanggalingan ng biktima. Sumunod na dumating ang impormasyon mula sa pulisya naman ng Zhongshan. May natanggap pala silang report tungkol sa isang babaeng nagngangalang Jing na biglang nawala din. Ang edad at pisikal na katangiang ito ay eksaktong tumugma sa biktima sa kaso sa Shantou. Mabilis namang nakipag-ugnayan ang mga investigador sa asawa ni Jing. Ayon sa kanya, noong umaga ng 3 ng Hulyo, umalis daw si Zhang Jing sa bahay at sinabing may trabaho siya sa opisina. Sa simula, hindi siya nabahala. Sanay daw siyang umuwi ng late si Jing at minsan ay ilang araw na wala ito sa bahay. Ngunit pagsapit ng 5 ng Hulyo, nang hindi na niya makontak ang asawa sa telepono, doon siya kinabahan at nag-report ito ng pagkawalan niya sa pulisya. Nang ipakita naman sa kanyang CCTV footage, tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Sa gitna ng pagluha, kinumpirma niya na ang babaeng nakapulang damit sa video ay ang kanyang asawa na si Jing. Ngunit may isang malaking tanong na nananatili. Bakit bumiyahe si Jing ng mahigit 400 kilometro mula Zhongshan papuntang Shantou para makipagkita sa isang estrangherong lalaki sa isang maliit na hotel matapos sabihin sa asawa na papasok lang siya sa trabaho? Giit ng asawa ni Jing, wala itong malalapit na kaibigang lalaki sa Zhongshan at wala rin siyang nabanggit na kakilala sa Shantou. Ang lalaking kasama niya sa CCTV ay ganap na hindi niya ito kilala. Bagamat pinipigil niya ang kanyang luha, sinabi niya na ngayon na alam na niya ang katotohanan, ang tanging magagawa na lang niya ay umiyak. Wala na raw siyang ibang magagawa ukol dito. Sinuri naman ng pulisya ang phone records ni Jing at natuklasan nilang madalas itong nakikipag-ugnayan sa isang numero sa Shantou. Eksaktong 3:55 naman ng hapon sa araw ng krimen, tumawag si Jing sa numerong iyon. Kapansin-pansin sa parehong sandali ay makikita sa surveillance video si Zhang Jing na may kausap sa telepono. Sabay nito, ang lalaking pinaniniwala ang suspect na naghihintay sa kanya malapit sa tagpuan ay nakitang may hawak ding cellphone sa kanyang tenga. Ang eksaktong pagtugma ng oras at kilos ay malinaw na ebidensya na ang lalaking iyon ang nag-ayos ng pagkikita nila. Ngunit nang subukan ng pulisya na subaybayan ang misteryosong numero, natuklasan nilang wala itong rehistradong may-ari. Muli na namang naputol ang lead pero hindi sumuko ang mga investigador. Araw at gabi silang nagtrabaho, nirepaso ang daan-daang oras ng CCTV footage at hinalughog ang bawat eskinita ng Shantou sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Nang makumpirma na ang biktima ay si Jing, hindi na sila nag-atubili. Noong gabi ding iyon mismo, bumiyahe sila ng mahigpit 400 kilometro papuntang Zhongshan.
Kahit pagod na at paulit-ulit na nauuwi sa wala ang paghanap, nanatiling matatag ang pinuno ng task force na si Director Xiao Xiaodong. Pinaalala niya sa kanyang team na sa paglipas ng mga taon, ang kanilang Criminal Investigation Unit ay nakatanggap na ng mga second-class merit awards at may 3 opisyal na pinarangalan ng pinakamataas na individual na parangal. Sinabi din niya na may sapat silang karanasan at kakayahan para daw maresolba ang kasong ito. Ang matibay na paniniwalang iyon ang nagbigay lakas sa buong grupo. Sa mga oras na iyon ay mas lalo nilang sinuri ang activity data ng misteryosong numerong tinatawagan ni Jing. Kahit binili ang SIM card sa Shantou, napag-alaman na karamihan sa mga aktibidad nila ay naganap si Jiang, isang kalapit na lungsod mula dito. Dahil dito, inilipat ng task force ang focus ng paghahanap sa Jiang. Sa tulong naman ng pulis ng Jiang, isang mahalagang lead ang lumitaw noong gabi ng 7 ng Hulyo. Sa isang baryo sa labas ng Jiang, may nag-ulat na may nakitang lalaki na kahawig ng sospek sa kaso sa Shantou. Malawak ang baryong iyon, may libu-libong residente at halo ng mga lokal at mga umuupang galing sa iba't ibang lugar. Para hindi mabisto ang sospek at mapanatili ang lihim ng operasyon, agad na nagpadala ng 3 reconnaissance team papuntang Jiang. Lampas hating gabi na noon pero hindi sila nagdalawang isip. Sa ilalim ng dilim, tahimik silang pumasok sa baryo at sinimula ng isang maingat at hindi kapansin-pansing investigasyon. Kailangan ng matinding pag-iingat kahit maliit na pagkakamali lang ay pwedeng magbigay ng pagkakataon sa sospek na makatakas. Hindi naman nagtagal, nagbunga ang kanilang tiyaga. Noong umaga ng 8 ng Hulyo 2012, bandang 9:00 ng umaga, nakumpirma ang pagkakakilanlan ng lalaking tumutugma sa deskripsyon ng sospek. Siya ay si Zheng Xiangfu, isang 37 taong gulang na lalaki na tubong lalawigan ng Guizhou. Dumating siya sa Shantou 8 o 9 na taon na ang nakalipas at minsan nang nagtrabaho sa isang printing factory. Ngunit sa nakalipas na 2 taon, wala siyang permanenteng trabaho at nabubuhay lang bilang isang illegal na motorcycle taxi driver. Nang ikumpara ng task force ang lumang household registration photo ni Xiangfu, nakuha na mahigit 15 taon na ang nakalipas sa CCTV footage mula sa crime scene sa Shantou at sa paglalarawan ng staff ng hotel, wala na silang alinlangan na siya nga iyon. Walang duda na siya ang lalaking responsable sa nakakatakot na krimen sa hotel noon sa Shantou. Matapos naman ang 5 araw at gabing walang tigil na paghahabol, tuluyan na siyang naaresto. Ang pagkakahuli sa kanya ang nagbukas ng pinto para mabunyag ang lahat ng katotohanan sa likod ng misteryong ito. Umaasa ang pulisya na aamin siya ng buo, ngunit ang unang paliwanag ni Xiangfu ay ikinagulat ng lahat. Sinabi niyang ang lahat ng kanyang ginawa ay mula raw sa isang tinatawag niyang makatarungang layunin. Inamin niya sa panlabas na tingin ay parang niloloko siya ng mga babae para sa pera at romansa. Pero ayon sa kanya, ang tunay na intensyon niya ay turuan sila ng leksyon para matauhan at hindi masyadong pahalagahan ng pera. Ikinuwento din ni Xiangfu ang kanyang nakaraan at sabi niya dati daw siyang may asawa sa Guizhou. Noong 2004, sumama sa kanya ang kanyang asawa papuntang Shantou para daw magtrabaho. Ngunit hindi nagtagal, iniwan daw siya nito para sa isang mas mayamang lalaki. Kalaunan, pumasok siya sa relasyon sa isa pang babaeng nagngangalang May na mula rin sa Guizhou at 25 taong gulang noon. Ayon kay Xiangfu, minahal daw niya si May ng sobra pero hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon. Iniwan din daw siya ni May at muli pera na naman daw ang dahilan. Sinabi raw nito na kung gusto nilang magpakasal, kailangan niyang magkaroon ng bahay. Pero paano raw siya agad makakabili ng bahay kung kakasimula pa lang niya bilang isang karaniwang manggagawa? Ang sunod-sunod na pagkabigo at ang unti-unting galit niya sa pagkahumaling ng mga babae sa pera ay nag-iwan kay Zheng Xiangfu ng malalim na sugat sa damdamin.
Mas lalo siyang nagbabad online, nakikipag-chat sa mga babae sa virtual na mundo. Pero kahit doon, sabi niya, pareho pa rin ang nangyayari. Kapag nalaman daw ng mga babae na isa lang siyang ordinaryong empleyado, bigla silang lumalamig sa kanya. Ikinwento din niya na kapag sinabi niyang 2,000 hanggang 3,000 yuan lang ang kanyang kinikita buwan-buwan, wala raw gustong makipag-usap na sa kanya. Pero nang baguhin niya ang kanyang pagkakakilanlan online at magpanggap bilang mayamang may-ari ng pribadong negosyo, agad daw nag-iba ang pakikitungo ng mga babae sa kanya. Bigla daw silang naging palakaibigan, interesado at kusang lumalapit, lahat ay dahil daw sa pera. Sa mundo ng social media ay natustusan ang kanyang yabang, pero sa totoong buhay, isa pa rin siyang walang trabaho. Ang matinding pagkakaibang iyon ang lalong nagpalala sa pakiramdam niya na siya ay minamaliit at itinataboy. Mula roon, unti-unting tumubo ang malalim na galit sa kanyang puso laban sa mga babaeng sa tingin niya ay mababaw at hindi tapat. Napagdesisyonan niyang parusahan ang mga ganitong babae sa pamamagitan ng pagpapadama sa kanila ng matinding pagkadismaya sa totoong buhay. Inamin ni Xiangfu na ang totoo, ang gusto niya ay paghihiganti. Gusto niyang mahulog sa bitag ang mga babaeng ito para daw matauhan at mapagtanto nilang hindi dapat magpabulag sa pera. Sa baluktot ng motibong iyon, doon niya raw nakilala si Zeng online. Ayon sa kanya, nang malaman daw ni Zeng na siya raw ay isang mayamang negosyante, bigla itong naging masigla at interesado at siya pa mismo ang nagmungkahi na magkita sila ng personal. Noong 3 ng Hulyo, inayos daw niya ang pagpunta ni Zeng sa Shantou at dinala niya ito sa maliit na hotel. Sinabi ni Xiangfu sa pulisya na sa simula, balak lang daw niyang kunin ang mga mahalagang gamit ni Zeng matapos silang magsama para maramdaman nito na naloko siya at matuto ng leksyon. Pero nang hinginan niya ang pera ni Zeng, bigla raw itong lumaban at nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong. Ayon sa kanya, tuloy-tuloy raw ang sigaw ni Zeng para humingi ng saklolo at dahil sa matinding panik at galit, sinabi niyang wala na raw siyang ibang nagawa kundi takpan ang bibig nito at gamitin ang pulang tali na palagi niyang dala para patayin siya. Kung totoo man o gahaman o hindi tapat si Zeng gaya ng sinasabi ni Xiangfu ay hindi na yon malalaman pa dahil wala na ito. Pero may isang bagay na malinaw, nagtiwala si Zeng kay Xiangfu. Pinaniwalaan niya ang mga pangako nito kaya naglakbay siya ng mahigit 400 kilometro mag-isa papuntang Shantou para lang makipagkita sa isang lalaking hindi pa niya kailanman nakikita ng personal. Hindi niya kailanman naisip na ang naghihintay sa kanya ay hindi pagmamahal o bagong trabaho kundi isang malagim na kamatayan. Habang nagpapatuloy naman ang investigasyon, may natuklasan ang pulisya na mas lalong nakakapangamba. Hindi lang pala si Zeng ang babaeng galing sa ibang lugar na bumiyahe papuntang Shantou para makipagkita kay Xiangfu. Dito nagsimulang makaramdam ng matinding kaba ang mga investigador. Unti-unti nilang pinaghinalaan na baka hindi lang ito isang kaso, kundi bahagi ng mas malawak at mas nakakatakot na serye ng mga krimen. Sa inuupahan na bahay ni Xiangfu, maraming nakakabahalang bagay ang natagpuan ng pulisya. May nakita silang laptop na puno ng mga family photo ng iba't ibang babae at wala ni isa sa kanila si Jing. Nakakita rin sila ng 2 cellphone ng babae na hindi pagmamay-ari ni Jing at hindi rin sa may-ari ng laptop. Sa isa namang drawer, may natagpuan silang 2 relo ng babae. Sa aparador naman, maraming damit ng kababaihan ang nakalagay doon. Mag-isa lang namumuhay si Xiangfu, kaya bakit puno ng gamit ng babae ang kanyang bahay? Natuklasan din ng pulisya na may 8 siyang magkakaibang QQ messaging accounts at mahigit 3,000 na online contacts. Halos lahat ng mga iyon ay mga kababaihan. Mas lalo pang nakakapangilabot dahil matapos patayin si Jing, patuloy pa rin siyang nakikipag-ayos ng mga pagkikita sa ibang babae hanggang sa mismong araw bago siya maaresto. Naniniwala ang mga investigador na ang mga gamit ng babae sa kanyang bahay ay malamang galing sa mga babaeng galing na sa ibang lugar na nakipagkita na kay Xiangfu.
Dahil sa paraan niya ng paggawa ng krimen at sa hindi pa rin nalulutas na kaso ng katawan na walang ulo sa Jiang, nagsimulang maghinala ang mga investigador ng mas malala pa. Maaaring pareho ang sinapit ng mga ito kay Jing. Kahit na natiling matigas ang ulo ni Xiang Fu at tumangging makipagtulungan ng buo sa interogasyon, hindi ito naging hadlang sa mga pulisya. Sinimulan nilang suriin ang buong chat history ng lahat ng kanyang QQ accounts at doon lumabas ang isang nakakakilabot na katotohanan. Hindi bababa sa 5 pang babae ang minsang nagsabing balak nilang pumunta sa Shantou para makipagkita sa kanya. Ang kapansin-pansin, matapos silang dumating, ang ilan ay nakipagtalo kay Xiang Fu at biglang umalis habang ang iba naman ay tuluyang nawala. Pinaghinalaan ng mga investigador na maaaring nalagay rin sa panganib ang mga babaeng ito. Dahil doon, isa-isa silang sinubukang kontakin ng pulisya. Ang ilan ay tumangging makipag-usap dahil sa personal na dahilan o ibang sitwasyon, pero sa mga pumayag magsalita, 3 kaso ang nabunyag. Inamin ng 3 ito na sila ay ninakawan ni Xiang Fu. Dahil sa hiya o sa kagustuhang iligtas ang kanilang reputasyon, hindi na daw nila ito inireport sa pulisya noon. Lumalabas na ang laptop, ang 2 cellphone ng babae at ang motorsiklong natagpuan sa inuupahang bahay ni Xiang Fu ay pawang galing sa mga biktimang ito. Karaniwan niyang ginagawa ang pagnanakaw matapos makipagsama sa mga babae. At para hindi siya habulin o isumbong sa mga pulisya, kinukuha niya hindi lang ang kanilang mahalagang gamit kundi pati na rin ang kanilang mga damit. Ito rin ang makakapagpaliwanag kung bakit napakaraming gamit ng mga babae ang natagpuan sa kanyang bahay. 2 pangunahing paraan ang ginamit niya para akitin ang mga babae online. Una, ginamit niya ang romansa at hinihikayat silang tumira kasama niya. Ikalawa, nagpapanggap siya bilang may-ari ng isang negosyo sa construction materials at inaalok sila ng trabaho na may malaking sahod. Pinapangako rin niya na kapag nagtrabaho sila para sa kanya, makakatanggap daw sila ng kaakit-akit na buwan ng kita. Kahit matapos mabunyag ang 3 pang kaso ng pagnanakaw, nanatiling mabigat ang pakiramdam ng mga investigador. May kutob silang hindi pa rin tapos ang buong katotohanan. Ang mga pagnanakaw na iyon ay hindi ipinaliwanag ang malinaw na karanasan ni Xiang Fu sa paggawa ng krimen o ang kanyang brutal na kakayahan na paghihiwa ng mga katawan. Higit pa rito, nanatiling nakabitin ang hindi pa nalulutas na kaso ng katawan na walang ulo na natagpuan sa ilalim ng malaking tulay sa Jiang noong Disyembre ng 2011. Ayon sa mga investigador ay maaaring si Xiang Fu nga rin ang may gawa noon. Sa kasamaang palad, patuloy niyang itinatanggi ito. Sinuri din ng mga investigador ang timeline at napagtanto na noong panahong iyon ng pagpatay, naninirahan si Xiang Fu sa Shantou, bahagyang paakyat sa bahagi ng ilog kung saan natagpuan ang pinaghihiwalay na katawan sa Jiang. Ilang kilometro lamang ang layo at halos magkapareho ang paraan ng pagpatay kaya lalong tumindi ang hinala sa kanya. Para umusad ang kaso at para makahanap pa ng ebidensya, nagpatupad ang pulis ng pincer strategy. Ito ay pressure mula sa labas at persuasion mula sa loob. Isang team ng investigador ang ipinadala sa kanyang bayan sa Guizhou. Si Xiang Fu ay lumaki sa isang mahirap na pamilya sa bundok. Labis ang sakit at panghihinayang ng kanyang mga magulang nang malaman nila ito. Ikinuwento nila ang hirap at sakripisyo sa pagpapalaki sa 4 na anak at ngayon nang malaman nilang ang anak nilang lalaki ay nagiging mamamatay tao at magnanakaw, labis ang kanilang pagkawasak. Palagi nilang inaasam na magkaroon ng maliwanag at matagumpay na kinabukasan ang kanilang mga anak, ngunit ngayon nawasak ang lahat ng iyon. Pagkatapos malaman ang pinagmulan ng pamilya at pagpapalaki kay Xiang Fu, inayos ng mga investigador ang paraan ng interogasyon. Ipinagpaliban nila ang direktang pagtatanong tungkol sa mga krimen at sa halip, nagsimula silang makipag-usap tungkol sa kanyang buhay, relasyon sa pamilya at mga sakripisyo ng kanyang mga magulang. Unti-unting nagsimulang magpakita ng emosyon si Xiang Fu. May luha sa kanyang mukha at sinasabi na madalas niyang iniisip ang hirap ng kanyang mga magulang sa pagpapalaki sa kanya.
Kasabay nito, patuloy ang pulisya sa paghahanap ng mga lead mula sa labas at sinusuri ang mga phone records ni Xiangfu. Natuklasan din nila ang isang numero mula sa Jiangmen na madalas siyang kinokontak bago ang ika-12 ng Hunyo 2012 at minsan higit sa 10 beses sa isang araw. Ngunit pagkatapos ng petsang iyon, biglang tumigil ang lahat ng komunikasyon. Agad namang nakakuha ng pansin ang hindi regular na pangyayaring ito sa mga pulisya. Sinuri nila ang numero sa internal system at natuklasan na ang may-ari nito ay isang babaeng nagngangalang Feng. Iniulat naman ng anak ni Feng ang pagkawala ng kanyang ina noong ika-13 ng Hunyo. Hindi ito makapagsalita dahil sa pag-iyak at sinabi niya sa pulisya na sinabi daw ng kanyang ina na pupunta siya sa Shantou para sa trabaho, pero mula noon hindi na niya maabot ang telepono ng kanyang ina. Umalis si Huang Feng sa bahay noong ika-12 ng Hunyo taong 2012 at sinasabi sa kanyang anak na may kaibigan daw siya sa Shantou na inayos ang trabaho para sa kanya. Pagkatapos daw ng gabing iyon, hindi na siya makontak. Hinanap siya ng kanyang anak ng halos 1 buwan, ngunit sa kasamaang palad, walang bakas itong natagpuan. Si Huang Feng ay 46 na taong gulang at matagal nang diborsyado. Masayahin siya, mahilig makipagkilala online at kilala rin sa palayaw na Phoenix Feifei. Nang nireview ng mga pulisya ang kanyang chat history online, natuklasan nilang ang sinasabi nito sa kanyang anak na kaibigang kikitain sa Shantou ay walang iba kundi si Xiangfu. Sa interogasyon naman, bagamat sinusubukan ni Xiangfu na itago ang katotohanan, halata ang kanyang pagkabalisa dahil paulit-ulit siyang umiinom ng tubig. Sinuri ng pulisya ang kanyang mga kilos at napansin nilang nahihirapan siyang pigilan ang psychological pressure. Pagkatapos naman ng higit 1 oras na katahimikan habang matiisin ang mga opisyal at pinapataas ang psychological pressure, tuluyan ang bumagsak si Xiangfu. Inamin niya ang pagpatay kay Feng at sinabi niya sa pulisya na naloko na daw niya ito para pumunta doon at sa tingin daw niya ay maganda siya kaya plano na daw niyang sabihin ang totoo tungkol sa kanyang sitwasyon para makita daw niya kung gusto pa rin daw nitong manatili sa piling niya. Ipinaliwanag niya na noong una nilang pagkikita online, walang trabaho si Feng. Gamit ang papuri at panlilinlang, sinabi niya na siya ay mayamang may-ari ng negosyo at maaari siyang mag-alok ng trabaho sa kanyang kumpanya. Nahikayat daw si Feng na pumunta sa Shantou noong ika-12 ng Hunyo. Ngunit nang dumating siya at malaman na wala palang trabaho at naloko siya, nagkaroon daw sila ng matinding pagtatalo ni Xiangfu. Sinakal niya si Feng hanggang sa ito ay mamatay at pagkatapos ay pinaghiwa-hiwalay ang katawan nito. Isang investigador ang nagkomento na ang ginawa niya ay hindi lang malupit sa sandali ng pagpatay, kundi mas mabangis pa ito pagkatapos. Si Feng ay galing sa Guangxi. Diborsyado siya, 15 taon na ang nakalipas at lumipat sa Jiangmen kasama ang kanyang anak na babae. Sa loob ng maraming taon, nagkatuwang sila para makaraos sa buhay. Ngayon, sa pagkawala ng kanyang ina, sinabi ng anak na babae ni Feng na pakiramdam niya ay bumagsak ang kanyang buong mundo. Sa mga sandaling iyon, nanatiling nakabitin pa rin ang tanong tungkol sa katawan ng walang ulo na natagpuan sa Jiang noong Disyembre ng 2011. Patuloy pa ring inaalam ng mga investigador kung ito nga ba ay kagagawan din ni Xiangfu. Tiniyak nila sa kanya na kahit anong panlilinlang ang gawin niya o anong itinatago, may paraan silang matuklasan ng katotohanan at hinikayat siyang bumukas sa kanyang nararamdaman sa kanila. Matapos naman ang ilang oras ng psychological pressure nang bahagya ng humupa ang ilan sa kanyang emosyon, nagsimulang bitawan ni Xiangfu ang mabigat na matagal niyang pinasan. Sa wakas ay umamin siya ng lahat. Ayon sa kanya, siya din ang gumawa ng pagpatay sa katawang walang ulo sa ilalim ng malaking tulay sa Jiang. Gayunpaman, ang biktima daw sa kasong iyon ay hindi isang online acquaintance kundi ang dati daw niyang kasintahan na si Mei. Sinabi ni Xiangfu na madalas silang magtalo noon ni Mei tungkol sa pera. Sa isang labis na mainit na pagtatalo, sinabi daw ni Mei na gusto niyang iwan siya. Para daw kay Xiangfu na sugatan na sa mga nakaraang nabigong relasyon,
Ito ay nagdulot sa kanya ng matinding galit. Naniniwala siyang iniwan siya ni May dahil lamang wala siyang pera. Sa galit na hindi makontrol, sinakal daw niya si May hanggang sa ito'y mamatay. Pagkatapos niyon, itinapon niya ang katawan nito sa ilog mula sa malaking tulay sa Jiang. Pagkatapos naman ng mga paglilitis, napatunayan na si Xiang Fu ay guilty sa mga kasong pagpatay, pagnanakaw at iba pang mga kaso. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Ito ay malinaw na babala tungkol sa mga panganib na nagkukubli sa mundo ng social media. Sa likod ng magagandang profile at matatamis na pangako, maaaring may nakatagong madilim at masamang plano. Ang pagiging madaling maimpluwensyahan, pagnanasa sa material at pagnanais na takasan ang realidad ay pwedeng humantong sa mga sitwasyong kagaya nito na hindi na maibabalik pa. Manatiling malinaw ang isip at rasyonal sa pakikipag-ugnayan sa mga tao online, lalo na kung ikaw ay makikipagkita sa mga ito. Maraming salamat ulit sa patuloy na pagsubaybay at gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay huwag mong kalimutang i-comment sa ibaba ang iyong saloobin at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang video na ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.